kunwari lang class no sa exam, ang binigay ay yung x over x plus 1. Okay? So ilagay nyo sa calculator. Lagay nyo nga sa derivative. Ingay. Okay na? Napalabas nyo na to class sa calculator? Yes po, sir. Before pala yan class, no? Kapag calculus ang sinusolve ninyo, be sure na naka-Radian mode yung calculator. Although dito kahit naka-degree mode kasi algebraic function naman yan eh. Okay, pero sige, practice ninyo, lagay nyo nga sa Radian. Ulitin ko class, no? Kapag nagsosolve kayo ng calculus problem sa calculator or nagka-calculator technique kayo, basta calculus ang sinusolve, lagi nyong i-Radian mode. Naka-Radian mode? Okay. Assuming class na naka-Radian mode kayo, no? Isosolve natin yung derivative ng x over x plus 1. So you may do this as you're checking during exams kung tama ba yung nakuha ninyo na expression. So ipapasok natin yung function. Okay? X over x plus 1. Okay, naipasok nyo na yung function. Yes po, sir. Okay, then dito sa value ng x class, no, you can assume any value. Okay, pero dito, try natin mag-assume ng value 1. Ulitin ko class na assume any value. For as long as the function is defined over that assumption, then okay lang. Then you hit equal sign. 0.25. Okay, so tandaan nyo yan class ha, 0.25. Ngayon, pupunta tayo dun sa napalabas ninyo na sagot or derivative nitong x over x plus 1. So yung nakuha nating sagot ay 1 over x plus 1 squared. So ilalagay nyo 1 over x plus 1 then squared. Nailagay nyo na? Okay. Then hit nyo yung calc. Kung ano yung value ng x na nilagay natin kanina class, no? That's 1. Yun yung ilalagay nyo dito. 1. Tapos hit nyo yung equal sign. That's 0.25. Kapag pareho yung sagot niyan class, doon sa sagot niyo kanina, doon sa derivative, ibig sabihin nun, tama yung derivative ninyo. Nasundan? Yes. Yes, sir. I-like nyo ako nasundan? Again, class, no? That's one way to check your answer. So, even after during exams, kahit pang pangit-pangit yung form ng sagot ninyo, kung ito-try nyo siya sa calculator at tumugma yung sagot, okay? Or tumugma yung value nung derivative nyo doon sa derivative na binigay nung function class or nung calculator, tama yung sagot. At least you can be confident no, during exams that you are getting the right derivative for that function. Sundan? Okay. Kaya mag-try pa ako ng isa class no before I end our meeting. For example, yung 2x raised to negative 2 kanina, yung sagot doon ay negative 4 over x cubed. Okay? So yung original function natin, determine the derivative of 2x raised to negative 2. Okay, so mag-a-assume ako dito na ang value ng x ay 5. Okay? Any assumption class ha? So that's 0.032. Okay? Ngayon, yung nakuha kong sagot, itatry ko naman yung answer or yung derivative na na-solve natin kanina. Okay? So yung derivative niyan, no, based dun sa example natin kanina, negative 4 over x cube.
Okay, then i-hit ko yung calc, ilalagay ko yung value ng x na nilagay ko kanina, class, no? That's 5. So that's negative 0.032. Negative ba yung sagot kanina? Wait lang.